Okay, pag-usapan natin to. May isang tanong na umiikot ngayon sa isip ng marami. Nasaan na nga ba yung ipinangakong bloodbath? Ito ang pagsilip natin sa impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayan, noong Mayo 2025, iyan mismo ang binitawang salita ni Vice Presidente Duterte. Grabe ha, gusto ko ng bloodbath. Isang napakatapang na hamon na nagbigay ng ekspektasyon sa lahat na, okay, handa siyang harapin ito ng diretsahan sa isang trial. At yan ang talagang tumatak sa lahat. So, para lang magka-context tayo, eto yung mabilis na recap. Nagsimula lahat sa Bloodbath Challenge noong Mayo 2025. Tapos, yung unang attempt, pinawalang bisa ng Supreme Court. Ngayong 2026, may bago na namang complaints. At this time, sinabi ng Kamara, okay, sapat to, tuloy natin. Ang bilis ng mga pangyayari, di ba? Okay, so ano ba talaga ang laman ng mga bagong reklamong ito? Halika, silipin natin yung mga aligasyon na nasa puso mismo ng impeachment. Well, ang malaking bahagi ng issue ay umiikot sa isang numero. 612.5 million pesos. Yan yung halaga ng confidential funds na ngayon ay kinu-question na nakakabit sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Pero teka, hindi lang pala tungkol sa pera to. Kasi lumawak pa yung mga alegasyon eh. Meron ng usapin tungkol sa unexplained wealth, mga public threats, pati na rin yung mga violations daw sa SALN. At ito pa yung matindi, biglang may lumabas na witness, isang Ramil Medriaga na nagsasabing siya raw mismo ang nagtatransport ng limpak-limpak na pera. At dito na nagiging medyo weird yung kwento. Kasi sa pagsusuri ng COA sa mga resibo, may mga pangalang lumabas na, parang teka, totoo ba to? Nariyan si Mary Grace Piatos, parang kombinasyon ng fast food at chichirya. Tapos may Fernando Tempura pa, at ito yung the best, Chippy McDonald. Biglang yung seryosong usapan ng milyon-milyon nagkaroon ng ganitong mukha. So dito na tayo sa major plot twist. Paano yung dating matapang na hamon na I want a bloodbath ay biglang nag-iba ng direksyon? Titignan natin ngayon kung paano nagbago yung kanilang legal na diskarte. Ayan, tingnan niyo yung pagkakaiba. Sa public, ang naririnig natin ay trial, bloodbath, crucifixion. Lahat nagpapahiwatig na gusto nilang harapin yung mga akusasyon. Pero yung legal team, iba ang sinasabi. Ang argumento nila, yung mismong proseso sa Kamara, mali. Overstepping daw. So parang, teka, ano ba talaga? Para mas maintindihan natin, yung ginamit nilang legal move ay tinatawag na answer ad cautelam. Ano ba to? Sa simple't saktong salita, imbes na sagutin nila yung mga aligasyon point by point, ang sinasabi nila ay, teka muna, mali yung pamamaraan nyo. Hindi namin sasagutin yung mga paratang hanggat hindi nyo inaayos yung proseso. Basically, isang motion to dismiss yan. Dumating na tayo sa isa sa mga pinaka-critical na araw, yung unang hearing. Pero may isang malaking napansin ang lahat, o mas tamang sabihin, may isang malaking hindi napansin dahil wala roon. At yun na nga, noong March 25, 2026, yung upuan para sa kampo ng Vice Presidente kasama ang kanyang mga abogado, vakante. Hindi sila sumupot. Isang napakalaking desisyon na talagang nagpabago sa takbo ng lahat. So ano ang naging epekto ng hindi nila pagdalo? Ayon kay House Justice Chair Kerbel-Yistro, simple lang ang ibig sabihin nun. Kung hindi ka lalahok, yung mga ebidensya ng kabilang panig, walang kokontra. Unrebutted. Kaya parang sinasabi na rin nila na, sige, dalhin nyo na yan sa Senado. Pero hindi ibig sabihin na tumigil ang proseso. Actually, mas bumilis pa nga yata. Umaksyon agad yung komite. Nag-issue sila ng mga supina para sa mga dokumento. At ito ang isa pang mahalagang galaw. Binigyan nila ng protective custody yung witness na si Ramil Madriaga. Malinaw na senyales na seryoso silang pakinggan kung ano man ang sasabihin niya. So ito na yung tanong ng lahat. Saan napupunta to? Mula dito, may dalawang posibleng daan na pwedeng tahakin ng kasong ito. Okay, so Path A, tuloy-tuloy lang yung hearings sa Kamara. Papakinggan yung mga witnesses at kung may sapat na boto, aakyat na ito sa Senado para sa isang full-blown trial. Path B naman, maaaring dalhin ng depensa ang laban sa Supreme Court para humingi ng TRO o Temporary Restraining Order para ipahinto ang Kamara. So ang laban magiging constitutional battle na sa korte. At dito tayo iniiwan ng sitwasyon sa isang napakalaking tanong.
Itong pagbabago ng strategy ay isang prinsipyo, isang paninindigan para sa tamang proseso sa ilalim ng konstitusyon o ito ba ay isang pampolitikang pag-atras mula sa bloodbath na unang hinamon? Yan ang tanong na dapat nating abangan ang sagot.